Hindi makapaniwala si Yasmin habang nakatitig sa bangkay ng mga magulang. Hindi, hindi ito totoo. Sinasabunutan niya ang sarili habang umiiling. Kasalukuyang nasa morgue siya at hindi pa rin makapaniwala habang umiiyak na nakayakap sa kanyang Auntie Donna na nakababatang kapatid ng kanyang ina. No! Paiyak na sabi niya habang hindi alam kung sino ang uunahing yayakaping bangkay ng magulang. Sabay na namatay sa plane crash ang kanyang ama at ina. Pauwi ang mga ito sa Pilipinas galing Switzerland mula sa isang business trip. Paano na ako, Ma'am? Dad! Please! Wake up! Matapos ang libing, ang mga matang nakatulala pa rin si Yasmin. Hindi niya matanggap. Paano na siya ngayon? Sa edad na 20, anong alam niya sa pagpapatakbo ng negosyo? Isang taon pa bago siya makagraduate sa college sa kursong business management. At dahil nag-iisang anak siya at solong tagapagmana, iyon ang gusto ng ama para sa kanya. Ipapamana ko ang aking yaman sa nag-iisa kong anak ni si Yasmin Evsin Dawson. Kasama ang property na ipinundar namin ng kanyang ina, kabilang dito ang bahay sa Switzerland, Texas, at Milan, Italy, at sa mga negosyo sa ibang bansa. Kalakip din sa last will ng kanyang ama, ang last will ng kanyang ina, ang mga negosyo na ipinamana ng kanyang lola sa ina, at separate nila itong pinamahalaan, ang mga factory nila sa Korea. At dahil half Korean-American ang kanyang ina, at isa namang Dutch-American, at may 1/4 na lahing Pinoy ang kanyang ama, at 1/4 Italiano, kaya halo-halo na ang lahi niya. Nakatulala si Yasmin pagkatapos basahin ng abogado ng pamilya ang last will testament ng mga magulang niya. Biglang tumulo ang luha niya na para bang basang sisiw na hindi alam kung saan sisilong. Paano na? Saan ako magsisimula? Hindi ko alam, attorney, kung saan ako magsisimula. Be strong, Yasmin. Dahil sa'yo nakasalalay lahat sa ngayon. Habang hindi ka pa nakapagtatapos, pansamantalang hahawakan ko bilang abogado ng pamilya ang mga negosyo na hindi mo pa magagampanan at ang lahat ng pera ay papasok sa bank account mo at ikaw ang may access sa lahat ng account na ito. Halos 1 oras na kumakatok ang dalawang maid pero hindi pa rin ito pinagbuksan ni Yasmin. Senyorita, kumain na po kayo. Hindi pa ho kayo nag-aalmusal. Tanghali na, senyorita. Naririnig niya ang katok ng dalawang katulong pero wala siyang pakialam. Wala siyang ganang kumain habang nagbababad sa bathtub at umiinom ng wine hanggang sa tumigil ang mga ito sa pagkatok. Habang nakatapis ng tuwalya ay muling kumatok ang mga ito. Pinagbuksan niya naman. Ano ba? Ayoko ngang kumain. Kakain ako kung kailan ko gusto. Mataray na sabi ng dalaga. Sabay naman umalis ang mga ito na sa una ay bakas ang pag-aalala at sa huli ay napalitan ng takot dahil sa pagsusungit niya. Kahit pasanay na ito sa pagiging spoiled brat niya at pagiging maldita niya. Napaupo si Yasmin sa tokador sa harap ng salamin at sinuklay ang buhok. Kasalukuyang nakatira sa Pilipinas ang pamilya niya. Dito na siya lumaki, ngunit sa Italy siya nag-aaral. Pinagmasdan niya ang sarili sa salamin at sa unang tingin, kamukha niya ang kanyang ina, lalo na kapag nakangiti. Dahil medyo singkit ito dahil sa dugong Korean, pero nangingibabaw din ang nakuha niya sa kanyang ama. Minsan, napagkakamalan siyang si Nancy McDonnie ng Momoland. Ang pagkakaiba nga lang ay brown hair si Yasmin at gray ang mata na namana naman niya sa ama at ang maputing kutis nito at kinis na namana niya sa ina. Gandang hindi pangkaraniwan, sabi nga ng iba. Matagal siyang nagmukmok sa kwarto. Kakain lamang siya kung kailan niya gusto at ang dating chubby na pangangatawan ay naging mukhang fit, medyo slim, kaya lalong naging makurbang katawan niya. Kaya mas mukha siyang sexy ngayon. Nabitawan ni Yasmin ang bote ng champagne at nabasag yon nang biglang mag-ring ang cellphone niya. Si Bea ang tumawag, ang best friend niya sa Italy. Classmate din niya ito. Hey Bea, what's up? Oh, kailan ka ba uuwi dito sa Italy? Magpapasok ka na. Maybe next week. I'm busy here pa. Busy?
Oh, come on. I know you're drunk. Magulo pa ang isip ko, Bea. Malaking responsibilidad ang iniwan sa akin. I know. But be strong, okay? Kaya mo yan. Don't worry. Akong bahala sa'yo pag uwi mo dito. Mag-e-enjoy ka. Makakalimutan mo pansamantala ang problema mo. Oh, really? Sounds good. Gusto ko yan, Bea. Nasurpresa si Bea nang mapagbuksan si Yasmin ang pinto. Oh, you surprised me. Slim ka na ngayon. Mas bagay sa'yo. Nagmukha kang half Korean and Russian. Naku, huwag mo na akong bulahin. So ano, party tayo? Namimiss ko na ang alak dito sa Milan. Okay, wait for me. Magbibihis lang ako. Okay. At umupo na si Yasmin sa sofa. At umupo si Yasmin sa sofa sa sala ng bahay ni Bea. Maya-maya ay nakangiti itong nagsalita. Ano? Go? Bea Montana is a Pinay Italiana at maganda din ito. Sexy. Bumagay dito ang formal red dress na suot nito. Samantalang siya ay ragged ang suot. Ripped jeans na halos lumitaw na ang buong legs niya sa punit nito na nakatakiin ang black sando at luwa ang cleavage at naka-army green na jacket habang nakatarintas ang mahabang buhok. Hanggang sa humantong sila sa isang bar na may pangalang Cuddle House. Pagpasok ay dumiretso sila sa bar at diretsong umorder ng alak. Kakaiba sa paningin ni Yasmin ang bar na ito. May music. Yes, pero walang table sa gitna na kung saan ay pwede kang uminom at umupo dito. Kakaiba ito at nakapaikot sa bar. Ang upuan ay nakapaikot din sa bar na pwede kang umorder ng alak. 7:00 pa lamang ng gabi at mukhang kabubukas pa lamang ng bar at mukhang sila pa lamang ang nauuna. Maraming lalaki ang nandoon, parehong mga nakapants at black t-shirt at black muscle sandos. Walang itulak kabigin sa kanila. Lahat gwapo, maganda ang katawan. Mukhang iba-iba din ang lahi ng mga ito. Pagpasok pa lamang nila, ay alam niyang nakatingin agad dito sa kanila. Ang mga ito ay partikular sa kanya. Alam niya yon at sanay na siya dito. Alam niyang maraming interesadong lalaki sa kanya. Pero wala siyang pinapansin, isa man sa mga ito. Wala pa siyang planong mag-boyfriend. Pero ang isang Yasmin Evsin Dawson ay isang mapang-akit. Pero sa huli, ay pagtatawanan niya lang ito. Naughty girl. Hi. Bati niya sa bartender. Mukha itong Pinoy. What's your name? She asked. Drake. And you? Yasmin. And this is Bea. Hi. Bati ni Bea dito habang abala ito sa iniinom nito. Habang ang mga mata ay nakatingin sa mga lalaking nakaupo sa isang malapad na upuan. Binipili ka na ba? Tanong nito. Ha? Anong pipiliin ko? Ang bartender nang sumagot sa kanya. Yung mga lalaki dito, mga hugger sila. 30,000 pesos kada 6 hours. Pwede kang pumili kung sino ang gusto mong makayakap. Diretsang tura nito. Napangiti naman siya sa pagtatagalog nito. Ang weird. Ang tinutukoy niya ay ang mga hugger na sinasabi nito. Pero nakangiti niyang sabi habang ibinabaling ang paningin sa mga hugger na nakatingin din sa kanila. Ang popogi ah. Hunk at mukhang mababango. Sabi ni Yasmin. Pero ayoko muna. Pag-iisipan ko. Wala ako sa mood, Bea. If you want, ikaw na lang. I'm willing to wait. May alak naman dito. Inismiran siya ni Bea. Para after ko, baka mamaya makatulog ka na dito sa kalasingan. Napatawa na lang siya habang iniikot ang chair paharap sa mga hugger na nakatingin din sa kanila at umiinom habang nasa bar. Hanggang sa napansin ni Yasmin ng isang hugger na nakatayo sa sulok ng bar na may mga kasama din ito at sa kanila din nakatingin. Gusto niyang magpapansin dito. Alam niyang maapil siya at mukha namang umuobra. Bahagya siyang tumayo at hinubad ang jacket na suot at ipinatong sa chair at bahagyang yumuko at sinadyang ayusin ang sintas ng high cut niyang suot kaya halos lumuwa ang malulusog niyang dibdib at makurbang katawan. At kunwari,
Hindi niya napansin ang mga ito. At habang nakikipagtawanan kay Bea at sa bartender, kaya kita ang maliliit niyang dimple. Pero agad niyang ibinalik ang paningin sa Hager na napansin niya kanina. Sa tingin niya, ito ang pinakagwapo. Napakalakas ng appeal nito. Medyo long hair ito at black hair at maputi. Hindi niya lamang mahulaan kung anong lahi nito. Kaya naisip niyang itanong sa bartender. Yan si Dos. Nako, matinik yan. In demand yan dito. Binabalik-balikan. Uy, gwapo ha. Sabi ni Bea. Maraming naubos na alak pero hindi na sila nag-check-in ng Hager dahil pag-iinuman lang talaga ang plano nila. Nagpaalam siya upang mag-CR. Papasok pa lamang siya at dahil medyo lasing na ay nabunggo niya ang isang matipunong katawan. Oops, I'm sorry. Paumanhin niya at bahagyang napahawak siya dito. It's okay. Nakatitig ito sa mukha niya. Napatingin din si Yasmin dito at ito yung Dos na sinasabi ng bartender. Mas gwapo pala ito sa malapitan at napakabango. What is your name? I'm Yasmin. And you? Tanong niya dito kahit alam niyang Dos ang pangalan nito. I'm Dos. Nice to meet you, Yasmin. I hope we get together. Nakangiti na sabi nito bago umalis. Hindi alam ni Yasmin kung anong kuryente ang dumaloy sa katawan niya nang mahawakan siya nito. Pauwi na sila nang lumapit ang ibang Hager na nagpakilala at nagpakita ng interes sa kanya. Inilibot niya ang paningin ngunit hindi niya makita si Dos. Marahil na-i-check-in na ito. Medyo nakaramdam siya ng kakaiba. Tumututol ang kalooban niya. Kasalukuyang nasa universidad si Yasmin. Katatapos lang ng klase niya pero walang pumapasok sa isip niya. Hindi niya maintindihan kung bakit. Simula kagabi, hindi mawala sa isip niya ang lalaki. Unang beses itong nangyari sa kanya dahil lamang sa isang lalaki. Palabas na siya ng school nang tawagin siya ni Baron. Isa itong makulit niyang manliligaw. Hindi niya ito pinansin at dumiretso siya sa parking lot kung saan nakapark ang kanyang sasakyan. Wala namang nagawa ang lalaki. Kibit-balikat itong tumalikod. 3 araw ang lumipas nang maisip niyang tawagan si Bea. Oh yes, Yasmin. Sagot nito. Kailan tayo babalik sa Cuddle House? Oh, I'm sorry. Kung ngayon, hindi ako pwede. My parents is here. Next week pa sila out of town. You know naman, hindi ako makakalaskwatsa kapag naririto sila. Sabi pa ni Bea. Oh, it's okay. I understand. Sige. Bye. Next time, yes. Okay. Sorry ha. Bye. Matagal nag-isip si Yasmin. Gusto niya makita ang Dos na yon o Grant Tyler. Ang problema, nahihiya talaga siya. Sa buong buhay niya, ngayon lamang yata siya nakaramdam ng hiya. Ngayon lang siya nakaramdam ng ganito. Am I in love? Tanong niya sa sarili. Tinungga niya ang bote ng champagne. Siguro, mag-isa siyang pupunta without Bea. So what? Nangalahati ang bote ng iniinom niya, saka siya nagkaroon ng lakas ng loob na umalis. Saka kumain ng mint para hindi siya maamoy habang nagda-drive. Well, maligo na lang ulit ako. Sabi niya sa sarili, kahit wala pang 2 hours matapos maligo kanina. Bago kasi niya tinawagan si Bea, ay ready na siya. Nakapag-withdraw na din siya sa bangko, just in case na magamit niya. After taking a bath, ay nag-ayos ng sarili at nag-ready na siya para umalis. Gusto niya maging kaakit-akit sa paningin ni Dos, kaya hindi pwede na hindi siya maganda at mabango sa gabing yon. Casual white dress ang suot niya na half legs lamang ang haba at binagaya ng beige sandals at beige din na mini bag. Sadyang inilugay niya ang kanyang gray-brown na buhok at winave ito. Simpleng make-up lang ang inilagay niya. Medyo nawala na ang tama niya, nagkaporma pa siya. Kapag nakaramdam siya ng hiya, ay iinom na lang siya sa cuddle. Eksaktong 10:00 ng gabi nang makarating siya. Pagkatapos ipark ang sasakyan, ay dumiretso siya papasok sa loob. Medyo maraming guest. Siguro ay dahil Saturday night. Walang opisina.
unang pasok sa school. Umupo si Yasmin sa harap ng bartender na dati nilang pwesto ni Bea. Agad naman siyang nakilala ng bartender. Oh, hi Yasmin. Paano mo nalaman ang pangalan ko? Kay Bea. Sagot naman ito. Ah, napatango na lamang siya habang inililibot ang mga mata. Isa nga, sabi niya dito. Busy ang lahat ng tao sa loob. Mayroong guest na nakayakap agad sa mga hager. Pagkarating pa lamang. Meron namang mga hager na nag-iinuman kasama ang iba pero hindi niya makita si Dos. Napansin niyang nakatingin sa kanyang ibang hager. Napansin marahil siya ng mga ito o natatandaan siya ng mga ito. Nang napansin niyang parating si Dos ay agad naman itong sinalubong ng yakap ng isang guest. Isang babaeng mukhang Amerikana. Nakaramdam siya ng pagseselos. Napansin niya na tumingin sa kinaroroonan niya si Dos. Kaya ibinaling niya ulit ang sarili sa pag-inom ng Scotch Double. Dahil alam niyang kinakabahan siya at nasasaktan. Don't worry, kapag nalasing ka, ako na maghahatid sa'yo. Promise, good boy ako. Sabi pa ng bartender. Sabi mo yan ha? Napatawa na lang si Yasmin. Nang balingan niya ulit ng tingin si Dos, ay wala na ito. Napasyet na lamang siya sa sarili. Nakailang shots pa siya bago niya naisipang umuwi. Uuwi na lang ako, sabi niya sa sarili. Nagpaalam naman siya sa bartender bago tumayo. Uuwi ka na kagad, ihahatid na kita, sabi pa nito. Wag na, kaya ko pa naman. Bye. Palabas na siya nang sinundan siya ng 3 hager. Miss, may I know your name? Napalingon siya sa mga ito. Yasmin, maikling tugon niya. I'm Shete. Pakilala nang nagtanong sa kanya. Tingin niya ay pure Italiano ito. I'm Cinco, sabi ng isa na mukhang miyembro ng BTS sa kagwapuhan. Naglahad naman ng palad ang isa na nagpakilalang 9 at mukha itong Amerikano. Nice to meet you guys. Bye. Nakangiti naman ang mga itong kumaway sa kanya. See you again. Sigaw naman ni Cinco. Bago sumakay sa sasakyan, ay nag-thumbs up pa siya sa mga ito bilang tugon sa sinabi ni Cinco bago kumaway. Ilang araw na ang lumipas, pero hindi pa rin mawala-wala sa isip niya si Dos. Kagabi ay tumawag sa kanya si Bea at niyaya siyang mag-cuddle house, pero tumanggi siya. Nais niya makalimutan ng lalaki. Para namang tukso itong pabalik-balik sa isip niya. Kahit sa eskwela, ito pa rin ang laman ng utak niya. Nag-ring ang cellphone niya at si Bea yon. Niyaya siya nitong pumunta sa cuddle dahil wala daw ang parents niya at matagal mawawala kaya libre daw silang gumala kahit saan. Nag-isip muna siya bago siya pumayag na sumama. Pagbibigyan niya ang sarili. Mahirap magpigil ng nararamdaman. Masilayan lamang niya si Dos ay okay na. Simple Korean red dress lang ang suot niya. Pero alam niya na kahit anong suotin niya, hindi nakakabawas sa lakas ng appeal niya. Sinadya niyang i-curl ang kanyang buhok at nagwisik ng pinakamamahalin niyang pabango. Pagpasok sa cuddle, 8:00 na ng gabi sila nakarating. Wala naman masyadong tao. Ang mga hager ay nakatayo sa sulok at meron ding nakaupo sa bar. Agad siyang kinabahan nang makita niya si Dos. Matiim na nakatingin sa kanya. Halos lahat ng hager ay sa kanila nakatingin ni Bea. Nagtataka siya dahil hindi umupo si Bea. Nakatayo sila sa gitna habang nakatingin si Bea sa mga hager. Bahagya naman siyang yumuko na wari nahihiya. Diyos mio, kailan pa ako nakaramdam ng ganito? Napatingin naman siya sa kanilang suking bartender na si Drake. Kumaway ito sa kanya na kanina pa din nakatingin. Ginantihan niya naman ito ng kindat at muling ibinaling ang paningin sa mga hager. Si Dos ay hindi yata kumukurap sa kakatitig sa kanya. Siya! Itinuro ni Bea ang isang hager. 6 hours. Dugtong pa nito. Napatingin naman sa kanya si Bea at di niya alam ang gagawin. Nahihiya siyang magturo. Habang nakatingin lamang ang mga hager sa kanila, na animoy sinasabing, Ako ang piliin mo.
Hi, pretty. Sabi ng hugger nang makalapit ito kay Bea. O Yasmin, mamili ka na. Mauuna na ako sa iyo ha. Sabi pa ni Bea. Napatingin na lamang siya sa mga ito. Ilang saglit pa ay naglakas loob na ituro ang lalaking nagugustuhang si Dos. Ikaw, nakangiting sabi niya. Wari kinikilig si Yasmin habang papalapit sa kanya ang nakangiting si Dos habang tumutugtog sa loob ng bar ang kanta ng MLTR na 25 minutes. Sakto naman. Sa isip ni Yasmin. Hi, bati nito. Thank you for choosing me. Let's go. At inakbayan siya nito papasok sa room 2. Yasmin, right? Paninigurado nito. Yes. Pumasok muna saglit sa shower room si Dos. Umupo naman siya sa sofa habang hinihintay ito. Maya-maya lang ay lumabas na ito na nakatapis ng puting tuwalya. What do you want? Naked? Half naked? Or with clothes? Nailang naman siya dito. It's up to you. Ula sa sariling nasabi na lamang niya. Maya-maya ay nakita niyang humiga ito at tinanggal ang tuwalya sa ilalim ng kumot. What are you doing? Come on, go beside me. Nakatawa nitong sagot. Nag-alangan naman siyang tumabi dito. Come on, sayang ng ibinayad mo. Napaamang naman siya dito. My mom is Spanish na may lahing Pinoy and my dad is American. Drake told me na may lahing Pinoy kahit sa Pilipinas nakatira. Nagtanong kasi ako sa kanya nung gabing pumunta ka. Hindi na kita nadatnan. Ang sabi, umuwi ka na. Ah, oo, kasi gusto mo kong i-check in that time. Tell me. Nakangiti nitong sabi habang iniyakap ang braso sa kanya. Hindi makasagot si Yasmin. Sanay na ako sa mga babaeng nagkakagusto sa akin dito. Tingin ko pa lang, alam ko na. Sabi nito. Marami nagkakagusto sa'yo dito? Kulat pa niyang sabi. Oops, jealous ka na naman. Normal lang yun sa akin dito, kaya umamin ka na. Hindi ka rin mayabang no? Inirapan niyang sabi. Don't worry, ikaw ang pinakamaganda sa kanila. Seryosong sabi nito. Your beauty is different. Naiiba ka sa lahat. Napaka-inosente. Yung tipong wala ka pang experience sa lahat ng bagay. Napaharap siya dito. Sa lahat ng sinabi mo, yan lang ang totoo. Hindi mo talaga ako type. Napaisip siyang bigla kung aamin siya. Wala din namang magbabago. Isa pa rin itong bayarang hugger. Hindi siya magseseryoso sa katulad nito. So what kung may gusto ako sa'yo? Napatawa na lamang si Yasmin. Napatitig naman si Dos sa kanya. Maya-maya, napunta ang usapan sa buhay niya, sa parents niya, at hanggang sa nalaman niya na ang mga hugger pala ay exclusive lang para sa yakap. Bawal makipag-sex. Hanggang yakap lang ang pwedeng gawin. Pwede kayong magtabi. Maximum 12 hours. Kahit naked or may suot pang damit. Pero make sure na hindi lalampas doon. And one thing, kissing is allowed. Ang anumang bagay na hihigit pa roon ay pwedeng pag-usapan ng personal o pwedeng magkita sa labas. At hindi na ito saklaw ng pamamahala ng cuddle house. Bigla itong nagseryoso sa pagkikipag-usap sa kanya. Napakaswerte ng magiging boyfriend mo kung sakali. Ganun ba? Parang ikaw ang type kong maging first boyfriend. Umiling ito. Bakit naman? Masasaktan ka lang. Makakasakit lang ako. Ha? Bakit? Ewan ko ba? Ayokong magseryoso hanggat ganito ang trabaho ko. Nalungkot naman si Yasmin. Feeling niya kasi kaya niyang lunukin ng pride para sa lalaki. Kakalimutan niya ang mga bagay na pwede at hindi pwede para lamang yata sa lalaking ito. Matatapos na ang 6 hours kaya biglang tumayo si Dos at masuyong hinalikan si Yasmin. Hindi naman makagalaw si Yasmin sa ginawa ng lalaki kaya napapikit na lamang siya. Ang pagpunta ni Yasmin sa cuddle ay nasundan pa ng nasundan at nahahalata na ito ni Bea. Nakakahalata na yata ako ha. Kapag nagkakadal tayo, iba-ibang chine-check-in ko. Pero ikaw, as always talagang dos lang.
May dapat ba akong malaman? Nakapamewang na sabi ni Bea. Sorry Bea ha, ayokong itago sa'yo. Pero sasabihin ko din naman. Feeling ko kasi, in love na ako kay Dos. Sinasabi ko na nga ba? Well, wala namang masama eh. Ang tanong, may gusto din ba siya sa'yo? Ang balita ko ay matinik yan. Magaling magpaibig. Never pa nagseryoso. At balita ko din na madami naghahabol dyan kay Dos. Nako, mag-iingat ka kung sakali. First time mong umibig at first time ka ding masasaktan. Hindi na siya nakaimik. Hindi kasi niya alam kung gusto din ba siya ng lalaki. Hindi kasi nito sinabi ang totoong nararamdaman para sa kanya. Hanggang isang araw, nararamdaman niya ang pag-iwas ni Dos sa kanya. Kapag naroon siya, ay lagi itong check-in na. O kaya naman, hindi ito pwede dahil reserve na ito. O minsan naman, ay wala ito sa mood magpa-check-in. Nasa harapan ng cuddle house si Yasmin, pero hindi niya magawang pumasok. Sa labas pa lamang kasi, ay nakita niya na kaagad si Dos at napansin naman siya nito. Ngunit hindi siya pinansin nito at in-entertain nito ang isang guest na kaharap nito. Nakita niyang tumingin sa kanya si Dos, kaya bigla siyang tumalikod. Ngayon ay alam niya na nakakaramdam siya ng selos at alam niyang totoo ang nararamdaman niya para rito. Alam niyang mahal niya na ito, kahit sabihin pang first time niyang makaramdam ng ganito. Mabilis ang hakbang na umalis siya sa cuddle na yon, habang papalapit sa kotse niya sa di kalayuan. Isang buwan ang lumipas, pinilit niyang kalimutan si Dos. Pero alam niya sa sarili na kahit konti ay hindi nabawasan ang pag-ibig niya para rito. Kasalukuyan siyang nasa library nang lumapit sa kanya si Edward. Isa sa mga manliligaw niya. Pareho na silang graduating sa magkaibang kurso. Si Edward ay engineering ang kinukuha. Sa lahat na makulit na manliligaw sa kanya, ay si Ed ang pinakamabait, pasensyoso at hindi mayabang. Isa pa, pure Pinoy ito kaya naisip niyang i-entertain ito. Hi Yasmin, pwede ba makiupo? Sure. Bahagya pa itong nagulat. Marahil ay ini-expect nito na magtataray na naman siya na hindi ito papayag. Salamat sa hindi mo pagtataray. Napatawa na lamang siya. Well, naisip ko kasi na mabait ka naman sa akin. Na okay ka naman, kaya eto. Masaya silang nag-uusap hanggang sa niyaya siya nitong mag-date daw sila. Pumayag naman siya. Pero ng gabing yon ay tumawag si Bea at niyaya siyang mag-cuddle at nagtatampo na daw ito na hindi na siya sumasama rito. Pero sa huli ay napapayag din siya kaya cancel ang date nila ni Edward. Hindi naman ito nagpumilit pa. Habang nagda-drive si Yasmin ay sinabi niya kay Bea na siya na lamang ang mag-check-in. At siya ay iinom na lamang. Pumayag naman ito, pero sinabi nitong hintayin siya nito. Pagkapasok sa cuddle ay wala masyadong customer. Iniwan niya sa gitna si Bea at dumiretso sa bar para uminom, na hindi niya pinagkaabalahang tingnan ang mga hugger. Maliban sa music sa loob ng cuddle, ay waray tahimik ang mga ito nang dumating sila. Nang magpaalam si Bea, ay saka lamang siya lumingon at napansin nga niyang naroon si Dos at nakatingin din sa kanya. Sumaludo naman sa kanya si Cinco at si Nuebe na siyang kasama ni Bea. Ngumiti siya sa mga ito na sumenyas ng thumbs up at umorder ng alak ni hindi na nag-abalang lumingon pa. Halos isang oras din siyang nag-iinom nang maisipan niyang mag-CR. Napansin naman niyang andun pa rin si Dos, ngunit hindi niya ito pinansin. Kumaway naman sa kanya si Cinco. Pagkalabas ng CR, ay napansin niyang naghihintay sa labas si Dos. Nilampasan niya ito. Nabigla siyang niyakap nito sa likuran. Napatigil siya sa paghakbang. Biglang kumabog ang dibdib niya at humarap siya dito at sinalubong naman siya ng halik nito. Hawak kamay silang umupo sa bar at uminom. Doon ay napag-isipan nila na lalabas sila. Sinabi naman ni Dos na gusto siyang isama sa kondo nito at pumayag naman siya. Agad siyang nag-message kay Bea na hindi na siya mahihintay nito at sinabi niyang kasama niya si Dos. Pagkatapos uminom ay sabay na silang umalis ng cuddle at dumiretso sa kondo ni Dos.
Sa unang pagkakataon ay nakapunta siya sa kondo nito. Pang-ilan na ba akong nadala mo dito? Honestly, ikaw pa lang. Never pa ako nagdala ng babae rito. Ikaw pa lang. Oh, talaga ha? Do you love me? O oo naman. Saglit pa silang nagkatitigan at muling naghinang ang kanilang mga labi. Naging malikot ang kamay ni Dos. Napapikit na lamang siya sa bagong sensasyon na kanyang nararamdaman. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa labi ni Yasmin. Hanggang sa pag-uwi ay baon niya yon. Wala man salitang binitawan si Dos, alam niya na gusto din siya nito. At dahil sa nangyari, ay lalo niyang minahal si Dos at wala siyang pakialam kung ano man ito. Basta ang alam niya, mahal niya ang lalaki. Nang araw na yon ay inspirado siya sa pag-aaral. 3 buwan na lamang at matatapos na siya. Wala man ang kanyang magulang ay may boyfriend naman siyang matatawag. Sa isipang yon ay nalungkot siya bigla nang maalala ang mga magulang. Uy, mukhang masaya ka yata ngayon. May sasabihin ako sa'yo. Excited na sabi niya kay Bea. Ano naman yon? Kami na ni Dos. Oh, talaga? O di masaya ka na. Very happy. Nakangiti niyang tugon. Naisip niyang pupuntahan niya si Dos ngayong gabi. Nasa entrance pa lamang siya ng cuddle nang mapansin niya may customer si Dos at nakayakap ito sa leeg nito. Nakaramdam naman siya ng selos. Pumasok siya at sinadyang magpakita kay Dos. Nang mapansin siya nito, ay nilayo naman ito ang sarili sa babaeng customer nito na mukhang lasing na. Lumapit naman ito sa kanya at bumulong. Nahintayin siya sa labas. Sa kotse niya ay hinintay niya si Dos. Halos 30 minuto din siyang naghintay dito. Maya-maya lang ay nakita niya itong palabas ng cuddle. May dala itong backpack. Nang makasakay sa kotse, ay sinabi nitong free ito ng 3 araw at pwede silang pumunta sa kahit saan nila gustong pumunta. At nang time din na yon, ay naisip ni Yasmin na pumunta sila sa Japan. Okay lang ang sagot nito at nang gabing yon ay kumuha sila ng tiket papuntang Japan. Dahil Japan lamang ang hindi na kailangan ng visa, kaya sa Japan niya naisip pumunta kasama si Dos. Pagkakuha ng ilang mga gamit, ay dumiretso na sila sa airport. Walang hanggang kasiyahan ang naramdaman ni Yasmin ng mga sandaling yon kasama ang lalaking minamahal. Nag-check-in sa isang hotel sa Japan at muling pinagsawa ang mga sarili sa kaligayahang yon. Nang umagang iyon, ay napagpasyahan nilang mamasyal, gumala, kumain ng masasarap na pagkain sa Japan, at puntahan ng magagandang tanawin doon. Walang katapusang kwentuhan. Doon ay nalaman din niya na 28 years old na pala ito at kasalukuyang nasa Spain ang ama at nasa Pilipinas naman ang ina. Masaya silang nagpicture sa cherry blossom doon, pasyal sa umaga at magpakalunod sa ligaya sa gabi. Matapos ang 3 araw ay muli silang bumalik sa Italy. Habang papasok sa loob ng bahay ay tumawag si Bea. Yasmin, 3 araw ka na hindi pumapasok. Asan ka ba? Kakauwi ko lang galing Japan, Bea. Japan? Bakit hindi mo ko sinamang babae ka? Naku, biglaan kasama ko si Dos. Ha? Kaya naman pala. Oh, Yasmin, yung mga paalala ko sa'yo. Sige, bye na. Kailangan ko nang magpahinga. Pumasok ka bukas ha. Ilang buwan na lang gagraduate na tayo. Okay, bye. Ilang araw din siyang nag-concentrate sa school. Dahil may na-miss siyang exam at kailangang mag-focus doon. Halos 2 linggo din silang hindi nagkita at sobrang na-miss niya ito. Kaya naisip niyang dumaan sa cuddle after school. Hindi na siya nagpalit ng uniform. Nagsuot na lamang siya ng coat bago umalis. Wala masyadong customer sa cuddle, kaya agad siyang napansin ng mga ito. Nakaupo sa sulok ng bar si Dos habang umiinom ito at ng mga kasama nito. Nagtaka siya dahil hindi man lang siya pinansin ni Dos hanggang dumating ang isang customer. Agad niyang nakilala ang babae. Si Heather Rodriguez yon. Isa itong sikat na model sa Italy. Hindi pa nakakalapit ang babae
ay tumayo na si Dos. Sinalubong nito ng halik ang modelo. Hindi makagalaw, sa kanyang kinatatayuan si Yasmin. Nalaglag ang bag niyang dala. Bago pa man tumulo ang luha niya, ay tumalikod na siya palabas ng kadal. Nakita naman niyang tumayo si Cinco upang sundan siya. Si Dos naman ay tila walang pakialam sa presensya niya. Nagmamadali siyang pumunta sa sasakyan upang umalis sa lugar na yon. Pero tinawag siya ni Cinco. Ganun talaga si Dos. Marami babae na dumaan sa kanya dito. Pero ni isa, wala siyang seneryoso. Kaya wag mong intindihin si Heather. Normal na yun sa kanila. Matagal ng customer ni Dos si Heather. At kanina pa yung tumawag sa kanya. Kaya hindi kanya pinapansin. Ang sakit, Cinco. Hindi ko pala kaya ang ganito. Ayoko ng ganito. Kung ako sa'yo, kalimutan mo na lang siya. Masasaktan ka lang. Pero paano? May unawaan na kami. Minsan ba sinabi niya sa'yong mahal ka niya? Kahit sa amin hindi niya nababanggit ang tungkol sa inyo. Dahil baliwala yun kay Dos. Siguro, physically attractive siya sa'yo. Pero sigurado ko, hindi siya magseseryoso. Alam mo, marami nang nagkagusto sa kanya na guest dito. Marami nang na-fall. Pero ikaw, ang pinakakakaiba sa lahat. Ikaw yung pinakamaganda, bata. At alam kong sa'yo lang siya tumitig. Hindi nakapagsalita si Yasmin. Umiiyak na lang na napapahampas ang kamay sa manibela. If you don't mind, ako na magdadrive sa'yo pa uwi. Tingin ko, hindi mo kaya mag-drive. Hindi na siya umimik. Pero umalis siya sa driver's seat para ito na ang magmaneho. Saglit ito nagpaalam sa kanya para mag-out sa trabaho. Pagbalik niya ay nakabihis na kaagad ito. Saka mabilis na sumakay sa kotse niya at umalis. Nakita niyang lumabas ng bar si Dos at nakahabol ng tingin. Gusto mong uminom? Tanong ng lalaki sa kanya. Sure, tatawagan ko si Bea para may kasama tayo. Sa bahay ko tayo uminom para hindi nakakahiyang magwala. Napalingon ito sa kanya. Huwag mo nang isipin si Dos. Birthday ko today. Kaya uminom kami kanina. Happy birthday! Ngumiti naman ito. Hindi na siya umimik at tinawagan na lamang si Bea para papuntahin sa bahay niya. Agad naman itong pumunta. Inilabas niya ang pasta at pizza upang may makain sila habang umiinom. Masaya naman si Cinco dahil nakabanding niya ang dalawa sa mismong bahay ni Yasmin at matapat niyang sinabi yun kay Yasmin. Nalaman din niyang hindi pa nakakatungtong ng bahay ni Yasmin si Dos. Nagkakasiyahan silang uminom habang may mga tama na at sumasayaw nang may biglang nag-doorbell. Nagulat si Yasmin nang mapagbuksan si Dos habang nakasunod naman sa likuran niya ang nagulat din na si Cinco. Si Bea ay kasalukuyang nasa banyo. Nagulat na lamang siya nang ihagis ni Dos ang bag niya na nakalimutan niyang pulutin kanina. Walang salitang umalis agad ito bago tinapunan ng tingin si Cinco. Hinabol naman yun ni Yasmin. Dos, sandali! Mag-usap tayo! Wala naman tayong dapat pag-usapan, Yasmin. Yung nakita ko kanina, ipaliwanag mo yun sa akin. Tama ba na harap-harapan mong ipakita sa akin na nakikipaghalikan ka sa ibang babae? Ang sakit sa akin noon. Okay na tayo, diba? Paiyak niyang sabi. Walang tayo. Wala akong dapat ipaliwanag sa'yo. Normal sa katulad ko yun. Dahil trabaho ko yun. Trabaho mo rin palang saktan at pasahin ako. Ang tikman lang ako, ha? Hindi ito nakaimik. Akmang tatalikod na ito nang muli siyang magsalita. Hindi kita susukuan, Dos. Mahal kita. Bahagyang napakurap si Dos at tumalikod. Mukhang napapasaya ka naman ni Cinco. Baka sakaling sa kanya ka sumaya. Ano bang ibig mong sabihin? Nagkakamali ka ng iniisip. At saka naman lumabas ng pinto si Bea. Oh, anong nangyayari dito? Napalingon naman ang dalawa, saka naman tumalikod at umalis na si Dos. Sinubukan niya itong habulin, pero hindi na ito nagpaawat. I'm sorry, Yasmin. Nakagulo yata ako sa inyo. Paghingi ng paumanhin ni Cinco. Wala ka namang dapat ihingi ng tawad. Sadyang makitid lang ang utak ng lalaking yon. Ay naku, ito na nga bang sinasabi ko, diba? Ano ka ngayon? Napaupo sa sofa si Yasmin at inihilamos ang mga palad sa mukha.
at muling tumayo at kumuha ng bote ng alak. Saka ito tinungga. Kinabukasan, nagising ang dalaga na masakit ang ulo ni hindi niya naabutan pa doon si Bea. Samantalang noong gabi ding yun ay umalis na si Cinco at naiwan sila ni Bea na umiinom pa. May pasok siya ng araw na yon, ngunit hindi siya pumasok dahil sa sakit ng ulo at paniguradong hindi rin naman siya makakapag-concentrate sa klase. Nang gumabi ay naisip niyang puntahan si Dos sa Cadel. Sa labas ay nakita niya si Nuebe na may kausap na babae. Nang makaalis ang kausap, ay saka naman siya lumapit. Nuebe? Oh, hi Yasmin. Are you looking for Dos? Yes, please. I want to talk to him. Okay, please wait. Ilang saglit pa ay bumalik si Nuebe at sinabi nitong may kausap si Dos. Pero sinabi niya maghihintay siya dahil baka lumabas din ito. Halos 1 oras nang nasa labas si Yasmin sa kakahintay kay Dos. Hindi na siya pumasok dahil wala siyang balak uminom. Nakaramdam siya ng pagsuko kaya tumayo siya sa pagkakaupo mula sa upuan sa labas ng entrance. Nakatalikod siya nang magsalita si Dos. May importante ka bang sasabihin? Mag-usap naman tayo, Dos. Yasmin, please. Huwag mong seryosohin ang nararamdaman mo para sa akin. Hindi ako para sa'yo. Marami naman diyang iba na mas karapat-dapat para sa'yo. Saka ito pumasok sa loob. Napaawang na lamang ang bibig ng dalaga dahil sa kawalan ng sasabihin. Naisip niyang sundan sa loob si Dos pero naunahan na siya ng hiya. Nakakabingi at malakas ang tugtog na naiwan sa kanya. Ang kantang 214. Tumulo ang luha ni Yasmin. Halos gabi-gabi siyang pumunta doon upang makausap lamang si Dos. Noong una ay lumalabas pa ito para kausapin siya. Pero narindi na yata ito sa kanya at hindi na siya kinakausap hanggang sa umabot na yun ang buwan. Nagiinuman si 9, 4, 11 at 5 nang inguso ni 4 ang papasok na si Yasmin. Umupo ito sa bar na lagi nitong pinag-iinuman sa kaumorder ng alak. Nakatingin lamang ang mga ito kay Yasmin. Walang balak kausapin ni Dos si Yasmin kaya sinabi ni 9 na kakausapin niya ito. Ngunit umiling lamang ito. Dude, kawawa naman. Kausapin mo na. Halos gabi-gabi yan pumupunta dito. Gusto kong makalimutan niya na ako. Anong mapapala niya sa akin, dude? Matinong babae si Yasmin. Mayaman. Napakabata pa. Mas marami pa siyang makikilalang mas higit at karapat-dapat sa kanya. Dude, please. Kausapin mo na. Kawawa naman. Mukhang namamayat na. Araw-araw ba namang pumupunta dito? Ilang minuto siyang nag-isip bago lapitan ng dalaga. Bahagya namang nagulat si Yasmin nang makitang palapit si Dos at kaagad namang umaliwalas ang mukha pagkakita sa lalaki. Salamat naman at kinausap mo ako, Dos. Sana ito na ang last time na makikita kita dito, Yasmin. Naiintindihan mo ba? Wala akong nararamdaman sa'yo. At sana, kalimutan mo na lang ako. Ang saya sa mukha ng dalaga ay napalitan ng pait at luhang nag-uunahang lumabas nang makitang agad siyang tinalikuran ng lalaki. Sa sulok ng kanyang mga mata, nakita niyang nagtiimbagang si Cinco na nasa di kalayuan. Dumating ang araw ng kanyang graduation. Tanging ang kanyang auntie na kapatid ng kanyang ina ang dumating. Pero umalis din ito after ng graduation niya at umuwi sa Korea. Pauwi na siya ng sandaling yon. Pasakay pa lamang siya sa kotse nang makaramdam siya ng hilo at agad naman itong napansin ni Edward na nakasunod sa kanya na babatiin sana siya. Are you okay? Yeah, puyat at pagod kasi ako kaya nahihilo. Ipagmamaneho na kita, Yas. Baka hindi mo kaya mag-drive. Pumayag naman siya na ipagmaneho nito dahil talagang nahihilo siya. Thank you so much, Ed. Okay ka na ba? O baka naman gusto mo magpa-check up? Tingnan mo, namumutla ka. No, it's okay. Thanks. Hindi naman ito nagpumilit pa, kaya tinawagan na lang nito ang daddy nito upang magpasundo sa tauhan nila. Napahiga na lamang siya sa kama habang nag-iisip. Iba ang kanyang kutob. Hindi pa siya dinadat na ng buwan ng dalaw. Hindi makapaniwala si Yasmin nang makita ang pregnancy test. 2 lines yon at positive. She is pregnant.
Hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman. Naghalo ang saya at lungkot. At last, hindi na siya nag-iisa dahil may blessing na dumating sa kanya. Pero paano niya palalakihin ang anak kung wala itong kinikilalang ama? Napapikit siya sa isipang yon. Umaasa pa rin siya na magbabago ang isip ni Dos at maisipan nitong balikan siya. Kailangan malaman nito ang tungkol sa kanyang pagbubuntis. Napabuntong hininga si Dos nang makita si Yasmin na naghihintay na naman sa labas. Kasalukuyan niyang kausap ang model na si Heather. Alam niya sa sarili niyang mahal niya si Yasmin. Pero hindi pwede. Hindi ngayon. Baka may tamang panahon para sa kanila. At sobra siyang nasasaktan kapag nakikita itong nahihirapan. Alak ang lagi niyang kasama tuwing umuwi siya sa kondo at naiisip ang babae. Sorry Yasmin, kapag natapos na ang lahat, ay babalikan kita. Napapikit si Yasmin na makita si Dos, nakayakap si Heather. Nagdadalawang isip siya kung kakausapin ito o hindi. Nakita niya kung paano halikan ng babae si Dos at ikinasama ng loob niya yon. Pakiramdam niya ay ubos na siya. Wala nang maibubuhos pa ang luha niya, kaya mabilis siyang tumalikod at umalis. Hindi na niya nakita na lumabas si Dos upang sundan siya ng tingin, habang namumuo ang luha sa mga mata. Bakit nararamdaman niya na hindi na ito magpapakita sa kanya? 5 months later, kasalukuyang nasa Switzerland si Yasmin. Inaasikaso niya ang negosyo ng pamilya nila dahil bigla ang nagkaroon ng problema. Sa loob ng 5 buwan ay binuhos niya ang sarili sa pag-aasikaso sa negosyo ng mga magulang niya. Sa Switzerland na siya manganganak at dahil nasa 7 buwan na ang pagbubuntis niya ay hindi na siya pwedeng mag-travel. Kahit ang plano niya ay sa Pilipinas niya balak manganak. Habang nagsi-cellphone ay may nakita siyang post na ikinasal ang model na si Heather. Nakaramdam siya ng kaba, kaya naisip niyang puntahan ito sa YouTube at nakita niya naman kaagad ang hinahanap dahil na rin sikat ito sa Italy. Parang pinagsakluban siya ng langit at lupa nang makita na ikinasal ito kay Dos. Napatulala siya habang pinapanood ang wedding ceremony ng dalawa at mukhang masaya ito sa babaeng pinili nitong pakasalan. Nalaman din niya na noong 1 linggo pa ito ikinasal. Nakaramdam siya ng biglaang paninigas ng tiyan at nakaramdam siya ng pananakit ng tiyan. No, wag muna anak. Hindi pa panahon. Pero huli na dahil naramdaman niya ang pag-agos ng tubig sa kanyang paanan. Bigla siyang natakot dahil kasunod ng tubig ay dugo. Naramdaman niyang nagdidilim ang kanyang paningin. Pagmulat ng mata ay nakita niya kaagad si Bea. Bea, ang anak ko. Kumusta ang anak ko? Nasa incubator, Yas. Kulang kasi sa buwan, pero maayos naman ang lagay ng baby boy mo. Kasama ko nga pala si Cinco. Nag-aalala kasi sa'yo. Nung nakaraan pa sana kami pupunta, kaso natagalan ng pag-ayos ng visa ni Cinco. Nag-resign na pala siya sa Cadel. Napaamang siya dito. May nais itanong ang kanyang mga mata, pero nananatiling tahimik ang kanyang bibig. Ikinasal na siya nung nakarang linggo pa. Hindi nakaimik si Yasmin. Alam niya bang buntis ka? Hindi ko kasi binabanggit sa kanya eh. Tanong ni Cinco. Hindi siya umimik. Ayaw niya nang isipin ang makakasakit lamang sa kanya. Bahagya siyang umiling. Biglang bumukas ang pinto. Iniluwanon si Edward na may dalang bulaklak. Kumusta ka na? Pinag-alala mo ko, Yasmin. Bungad nito habang inilapag ang prutas na hawak at inabot dito ang bulaklak. Salamat, Ed. Ang importante ngayon ay okay na yung anak ko. May gusto sana akong sabihin sa'yo. Napalingo naman ito sa dalawang naroon at agad naman itong naunawaan ni Bea. Sa kainaya palabas si Cinco. Ano yun, Ed? Yasmin, marry me. Pero may anak na ako, Ed. Matagal na kitang mahal, Yasmin. At tanggap ko ang anak mo. Kaya sana'y pumayag ka. Pakasal ka na sa akin. Promise. Hindi kita sasaktan. Pagsusumamo nito. Hindi ko lamang sasabihin ko, Ed. Sa huli ay naisip niya na kailangan ng anak niya ng ama. Mabait na tao si Ed. Hindi naman siguro ito mahirap mahalin. Ngumiti siya dito at tumango.
Yes, I will marry you. Masaya si Edward sa pahayag ng dalaga at niyakap niya ito. Napayakap naman si Yasmin dito. Ngunit pakiramdam niya ay pahigpit na pahigpit ang yakap nito sa kanya. Nahihirapan siyang huminga, kaya itinulak niya ito. Nakangisi naman itong lumapit sa kanya, kaya napasigaw siya sa takot. Yasmin! Napamulat ang kanyang mata nang marinig ang pagtawag ni Bea. Yasmin, nananaginip ka. Si Edward, narito ba siya? Hindi dumalaw si Ed. Nananaginip ka ba? Ibig sabihin, hindi totoong nag-propose ito sa kanya at niyakap siya. Bakit? May problema ba? Tanong naman ni Bea. Wala. Si Cinco, andito pa ba? Umuwi na muna sa hotel na tinutuluyan niya. Tumawag yata ang manager ng Cuddle sa kanya. Dahil hindi daw pumayag na mabawasan ang staff nila. Dahil wala pang 5 na pwedeng pumalit sa kanya. Ibig sabihin, nasa Cuddle pa si Dos. Sa isip niya, umaasa pa rin siya na babalik si Dos. At sana ay panaginip lamang na ikinasal na ito sa iba. Mabilis na lumipas ang panahon. Kahit hirap, ay kinaya ni Yasmin ang lahat. Naging busy ito sa pagpapatakbo ng negosyo nila. Lagi itong nasa out of town para mabisita at mapamahala ang mabuti ang mga naiwan na magulang. Unti-unti niyang nakakalimutan lahat. Pero kapag si Dos ang kanyang naaalala, ay gustong sumabog ng kanyang dibdib. Namumuo ang galit niya sa lalaki na minsan niyang minahal at ama ng kanyang anak. Kasalukuyan siyang nasa Pilipinas kasama ang anak. Gabi na, pero hindi pa rin siya makatulog. Naisipan niyang puntahan ang anak sa nursery room nito. Napangiti siya habang pinagmamasdan nito. Hindi maipagkakailang anak ito ni Dos dahil kamukhang kamukha ito ng bata at kahit isa yata ay walang nakuha sa kanya. Ang mata, ilong, pati ang kulay nito ay sa ama. Kung makikita lamang ito ni Dos, ay iisipin agad nito na anak niya ito. Hindi niya ito papayagan na ibigay ang anak dito. Nagring ang cellphone ni Yasmin. Kasalukuyan siyang nasa swimming pool noon, kaya hindi niya narinig ang tawag. Pag-ahon niya, ay bigla ulit yung nagring. Tumawag si Mia. Ito ang kanyang assistant at katiwala ng negosyo nila sa Italy. Oh, Mia! Bakit ka napatawag? Habang karga, ay pinupupog ng halik ni Yasmin ang anak. Aalis siya patungong Italy dahil nagkaproblema si negosyo. Kaya kinakailangan niyang pumunta doon. Mahigpit ang bili niya sa nag-aalaga sa kanyang anak bago siya umalis at hindi niya ito pwedeng dalhin dahil babalik din siya kaagad after a day. Pero pagdating sa Italy ay kailangan niya magstay ng matagal dahil kailangan niyang umattend ng meeting sa iba't ibang kliyente nila at ayusin ang problema dito. Madali niya naman itong naresolbahan. Naisipan niyang tawagan ng kaibigang si Bea at ipaalam dito na nasa Italy siya. Masaya naman ito nang malaman yon. Marami naman itong naikwento sa kanya. Nalaman din niya na engaged na ito kay Cinco. Masaya naman siya para dito. Ngunit hindi, ang nalamang nasa Cuddle pa rin si Dos. Ayon kay Bea, nasa Cuddle pa rin si Dos at ito ang kasalukuyang namamahala nito. At nalaman din niya na pamilya ni Heather ang totoong may-ari ng Cuddle House. Bakit nagsistay pa rin dito si Dos? Gayong may asawa na ito at nabanggit ni Bea at kasalukuyan itong nasa Cuddle House. Habang nag-uusap sila at hinihintay nito si Cinco, ay sinabi din nito na next week na ito aalis sa trabaho sa Cuddle. Niyaya siya nitong pumunta roon, ngunit hindi siya pumayag. Para ano pa? Ayoko makitang gagong yon. Come on, Yas. Halos 2 years na nakalipas, okay? It's time to face the reality. Magiinom lang tayo, okay? Namimiss na kita. Napabuntong hininga siya bago sumang-ayon dito. Saglit siyang nag-shower bago nagbihis ng simpleng kasuotan. Maong pants lamang siya at tinernohan ng black sleeveless at tinakin na ito. At tinernohan ng gray coat na hanggang tuhod. Hindi na siya katulad noon na inosente. Kung titingnan kapag nasa lakaran, dahil mukha siyang business lang ang inaatupag sa buhay. Ngunit hindi ito nakakabawas ng ganda niya. Sabi nga ng iba, kapag may anak na ay mas lalong gumaganda.
Napatigil naman ang ikot ng mundo nang pumasok siya sa cuddle. Ganun pa rin, walang pagbabago. Iyon at iyon pa rin ang staff sa sulok ng kanyang mga mata. Nakita niyang itinuro siya ng kasama ni Dos habang papasok siya. Nakita niya naman itong tumayo sa pagkakaupo. Tila naman wala siyang napansin at sinalubong siya ng yakap ng kaibigang si Bea. Kumaway naman sa kanya ang bartender. Kasalukuyan silang umiinom kasama si Cinco nang may lumapit sa kanila. Ngayon lamang niya ito nakita, marahil ay bago ito. Nagpakilala naman itong Bennett o mas kilala sa tawag na Uno. Bigla naman siyang nag-isip. Ito pala si Uno. Matagal na rin niyang narinig ang pangalan nito, ngunit ngayon lamang niya ito na-meet. Ayon dito, datihan na rin daw ito at hindi lang siya napapansin. Dahil kay Dos daw nakatunang pansin niya. Napasimangot naman siya sa narinig. Kaya nahalata naman ito yon at nagsorry sa kanya. Inanyayahan niya ito makijoin sa kanila. Nagpahayag naman ito ng paghanga sa kanya. Gusto mo ba akong i-check-in? Tanong ni Yasmin kay Bennett. Bahagya naman itong nagulat. Oh, wow. Of course. I like it. Napatawa naman siya. Ang gwapo naman ng isang to. Macho, material boyfriend. At niyaya niya ito. Nagtataka naman na napasunod ng tingin ng kaibigang si Bea. Sigurado siya na may binabalak ang kaibigan niya. Hayaan mo na, nag-enjoy lang yan. Puro trabaho eh. Sabi naman ni Cinco. Tila ba nakakuyom ang kamao ni Dos nang masalubong nila. Iniyakap niya ang kamay sa balakang ng lalaki habang malambing na kinakausap ito. Narinig niya pa ang mahinang pagmura ni Dos ng shit. Pagpasok sa room ay nagtanong ang lalaki kung ginagamit ba siya nito laban kay Dos. Of course not. I'm not using you. Pagtanggi niya dito. You're trying to make him jealous, right? Napakibit-balikat siya. Dos doesn't love me. And he's married, right? Hindi na ito sumagot. Then, prove me. Hamon ito. Saka ito pumunta sa shower room. Ang totoo, hindi alam ni Yasmin ang gagawin. Alam niyang hindi niya gusto ang ginagawa niya. Pero, wala na siyang choice. Wala namang mawawala kung makikipagyakapan siya sa lalaking ito. May itsura si Uno. Kung mukha ang pag-uusapan, maganda ang pangangatawan nito. Malakas ang appeal, kaya marahil ay pati siya ay napacheck-in ito. O sadyang malaki lang ang galit niya kay Dos, kaya naisipan niyang gamitin si Uno. Pagbalik nito ay nakahiga na siya at tanging underwear lamang ang suot. Natutuwa naman si Uno sa kaalamang yon. Napatitig siya sa babae habang hinahaplos ang buhok nito. I want to thank Dos for this opportunity. Napangiti ito. Oo nga naman, kung hindi siya sinakta ni Dos, walang Yasmin na katabi ito ngayon. I really like you. I want real relationship. Napailing siya. No, I'm not ready. I'm sorry. Pagtanggi niya. It's okay. I understand. At bumaba ang kamay nito, pababa sa balikat niya. At hinila siya nito papalapit dito upang yakapin. Napatingin si Yasmin sa isang sulok ng kwarto. Nabanggit ni Dos na may cameras ang bawat kwarto doon upang makasiguro na walang sex na mangyayari sa bawat customer na pumapasok. Kaya alam niyang pinapanood sila ni Dos. At sa isipang yon ay isiniksik niya ang sarili dito at lalong yumakap kay Uno. 3 oras lamang ang kinuha ni Yasmin dahil alam niyang naghihintay ang kaibigan sa labas. Paglabas niya ay nakita niyang nag-iinuman pa rin ang dalawa. Mukhang marami na itong nainom. Pero matibay pa rin. Pagkaupo ay muli siyang nag-order. Hey, Yas! Uminom pa tayo. Mild light drinks lang kami kanina. Hintay talaga kita eh. Muli siyang uminom, ngunit hindi na sumama si Uno. Ilang oras pang lumipas nang naisipan nilang umuwi na. Nagpaalam muna siya sa kaibigan para magbanyo. Hindi pa siya nakakarating ay alam niyang sinundan siya ni Dos. Kaya mabilis siyang naglakad papasok. Pero bago pa man siya tuluyang makapasok sa toilet, ay hinablot siya ng lalaki. Agad naman niyang hinilang kamay bago pumasok sa CR. Ano ba? Bitawan mo nga ako. Sa loob ay naghilamo siya ng mukha upang mawala ang kabog ng kanyang dibdib. Nag-retouch din siya ng konti.
At nang sa palagay niya na wala na ang lalaki, ay saka lang siya lumabas. Nagulat naman siya nang madatnan ito sa labas. Mabilis ang hakbang palayo, ngunit hinarang nito ang sarili sa daanan niya. Ano bang problema mo? Yasmin, please. Talk to me. Kumunot naman ang noon niya. May dapat pa ba tayong pag-usapan? I'm sorry sa lahat na ginawa ko sa'yo. At pinagsisisihan ko yun. So, it's too late, Dos. The damage is done. Wala naman tayong dapat pag-usapan pa, diba? Ikaw nang tumapo sa atin noon. I'm sorry. Wala naman palang tayo noon. Masyado lang akong nag-expect. Naging tanga. Pero tapos na. Wala na sa akin yon. You're forgiven. Sa kanya ito iniwan. Nakayuko lamang ito na animoy basang sisiw. Anyways, may asawa ka na diba? So, ito na sana ang huli mong paglapit sa akin. Yasmin, hindi mo naiintindihan. Habol pang salita nito. Walang lingong likod na siyang umalis dahil baka hindi niya mapigilan ang luhang kanina pa gustong kumawala sa kanyang mga mata. Sa sasakyan ay walang imik siya habang nagdadrive. Si Dosno. Maya-maya ay sabi ni Bea sa kanya. Alam mo, lumapit kanina sa amin si Dos. Sa tingin ko, minahal ka talaga ng taong yun eh. Ewan ko ba? Hindi ko siya maintindihan. Parang may gustong sabihin. Kinabukasan ay muling tumawag si Mia dahil 3 ang meeting na dadaluhan niya ngayong araw. Kaya naudlot ang balak niyang umuwi ng Pilipinas. At dahil marami pa siyang dapat gawin, ay naisip niyang sunduin ang anak para makasama din niya. Pagkatapos ng 2 araw, ay umuwi siya sa Pilipinas para sunduin ang mga ito. 3 araw lang siya mamamalagi sa Pilipinas at muling bumalik sa Italy kasama niya ang anak. Kinabukasan, wala siyang office, kaya naisipan niyang ipasyal ang anak kasama ang yaya nito. Kasalukuyan silang nasa restaurant at dahil bata na curious sa lahat ng bagay, ay di sinasadya na hawakan ng bata ang mainit pang pagkain nila at umiyak ito na nakaagaw ng pansin sa mga taong naroon. Kaya kinuha ng yaya nito ang bata upang patahanin. Tahan na anak ha, kiss ni mami yan. Maya-maya ay tumahan naman ito at humahagik-hik na habang nilalaro ni Yasmin bago ibinigay sa yaya nito. Huli na nang mapansin niya na may nakatingin sa kanya. Si Dos. Bigla siyang nataranta. Binayaran niya kaagad ang bill nila at umalis. Nakita niya may kasamang babae si Dos. Ngunit may edad na ito at hindi si Heather ang kasama niya. Nakita niyang nag-excuse ito sa kasama nang makita siyang nagmamadaling umalis. Hindi alam ni Yasmin ang gagawin. Alam niya makikita ni Dos ang bata. Sinabihan niya ang yaya nito na mauna na sa sasakyan bago siya nag-iba ng direksyon at kunwari may bibilhin. Ngunit huli na. Kakaalis pa lang ng yaya nito at takmang paliko na siya nang bigla siyang hawakan ni Dos sa balikat. Nilingon niya ito. Bakit ba? May inililihim ka ba sa akin? May anak ka na? Ha? Ano bang pinagsasabi mo? Halos maumidang dila niya. Teka sandali. Agap naman ni Dos sa yaya nito. Hinabol niya ito. Kaninong anak to? Tanong niya sa yaya nito. Sir, sa boss ko po yan, kay Ma'am Yasmin po. Sagot naman ito. Ilang taon ng bata? 1 year old po. At sa malas ay hindi niya naiintindihan ang senyas ni Yasmin sa kanya. Napatingin naman si Dos sa kanya na para bang nag-uusig. Ma'am, daddy po ba ni Gracie, sir? Ha? Hindi. Alam niyang natataranta siya. Ano uling pangalan ng bata? Gray po. Sabi daw po, kuha po yan sa name ng daddy ni Gray. Combination sa pangalan ni Ma'am Yasmin. Naku sir, oo nga po, kamukha niyo po si Gray. At itinayo nito ang bata sa harap nito. Bahagya namang nagulat si Grant nang makita ang kabuuan ng bata. Agad niya namang hinawakan sa braso si Yasmin. Halika nga, mag-usap tayo. Paliwanag mo sa akin to. Nagmatigas naman siya. Oo, anak mo si Gray. Pero ikaw mismo nagtaboy sa amin palayo sa'yo, di ba? Noong nagmamakaawa ako sa'yo na mag-ayos tayo. Buntis na ako noon. Pero anong ginawa mo? Mas pinili mong magpakasal sa iba. Halo-halong emosyon ang nakita niya sa mukha ng lalaki.
Tantanan mo kami dahil wala kang karapatan sa anak ko. Mahal pa rin kita, Yasmin. Mula noon hanggang ngayon. Hindi ko man naamin noon. Pero ngayon, itatama ko ang lahat. Mahal kita. Hindi nakapagsalita si Yasmin sa narinig. Nanatili lamang siyang nakatitig sa lalaking kaharap kung nagsasabi ba ito ng totoo. Pero sa isiping may asawa na ito, ay bahagya siyang napaatras at umiling. Yaya Winnie, let's go! At nagmamadaling umalis. At sa pag-aakalang hindi na ito susunod sa kanila, ay nag-uunahang pumatak ang kanyang mga luha. Bakit pa siya ginugulo ng lalaking ito? Nang makapasok sa kabahayan, ay narinig niya ang pagbusina ng sasakyan nito. Kaya dali-dali siyang lumabas. Please, leave me alone. Huwag mo na kaming guluhin pa ng anak ko. Huwag mo nang gawing komplikado ang lahat. Please give me a chance para magpaliwanag, Yasmin. Mag-usap tayo. Para ano pa? Guguluhin mo lang ang utak ko. Please. Pagmamakaawa nito. Pinapasok niya ito. Pinatuloy sa sala. Ngunit gusto niyang magbingi-bingihan sa mga sasabihin nito. Huwag mo nang guluhin ang utak ko. Hayaan mo na kami ng anak ko. May asawa ka na. Isa akong spy. Isa akong detective, Yasmin. Matagal ko nang sinusubaybayan lahat ng kilos at illegal na gawain tulad ng cuddle house. At bahagi ng mission ko ng pakasalan si Heather. Kaya binalewala kita. Noon, wala akong balak magseryoso o kahit na sa sino mang babae. Hanggang sa dumating ka. Hindi lang naman ako nakakaalam ng lahat ng ito. Alam lahat ito ng partner kong si Cinco. Napaamang siya sa narinig. So, isa ding detective si Cinco. Niloko niyo ako? Bakit hindi niyo sinabi sa akin to? Dahil hindi pwede. Malapit nang matapos ang kasong ito, Yasmin. And I promise, itatama ko ang lahat. Pero bakit kailangan pakasalan mo si Heather? Hindi totoo ang kasal namin. At alam niya yon. Siya lang ang lumapit sa akin upang alukin ako ng kasal. Para lamang sa ama niya. At yun ang gusto nito. Upang may magpatakbo sa negosyo nila. Hindi naniniwala sa kasal si Heather. And she hates serious relationship. But lately, inamin niya sa akin na mahal niya ako. At yun ang isa sa pinoproblema ko ngayon. Hindi alam ni Yasmin ang gagawin. Matagal na naming sinusubaybayan ng mga illegal na negosyo ng ama ni Heather. Malapit na ito matapos, Yasmin. Please, believe me. Noong mga panahon na nasa Switzerland ka, ako ang nakiusap kay Cinco na pumunta sa Switzerland upang bisitahin ka. Nai-report sa akin kung anong lagay mo. Nagulat siya sa narinig. Ang sabi ni Cinco sa akin ay hindi niya sinabi sa'yo. Sinabi niya lang yun upang hindi ka masyado mag-alala dahil sa kalagayan mo. Hindi siya nakaimik sa sinabi nito. Napatitig naman ito sa kanya. Ngayong nagkita tayong muli, may chance ba ako na muli mong mahalin? Dahil mahal na mahal kita, Yasmin. Simula noon hanggang ngayon. God knows kung paano ko pinigilan ng sarili ko na kausapin ka, nayakapin ka, at kung gaano ako nasasaktan sa tuwing nasasaktan kita. Pinahid nito ang luha sa mga mata. Naramdaman niya ang sinseridad sa sinabi nito at hindi niya napigilan ang nararamdaman niya para rito. Kahit naman kailan hindi kita nakalimutan. Pagsisimula niya, bakit ko makakalimutan ang ama ng aking anak? Nakamukhang kamukha niya. Paghikbi niya. Dahil sa sinabi niya, sabik na niyakap nito si Yasmin. Hinalikan ang labi nito na kahit tagal na niyang pinananabikan. Nang mapagtantong nasa sala sila, ay niyaya niya itong pumunta sa kwarto nito. Nang maisarado ang pinto, ay agad naghinang ang kanilang mga labi. Hindi ka pa rin nagbabago. Kaakit-akit ka pa rin. Habang hinahalikan nito ang kanyang likod at humarap dito, ay pinadaanan ng mga labi nito ang kanyang dibdib pababa sa tiyan at sa dako pa roon. Ako lang bang gumagawa nito sa'yo? Sa akin ka lang, Yas. Please. Napaungol naman si Yasmin sa ginagawa nito. Oo, kahit kailan. Hindi ko magagawang ibigay ang sarili ko sa iba. Sa'yo lang ako. Ikaw pa rin ang una't huli. Kanina pa tumatawag si Heather kay Dos, ngunit hindi nito sinasagot. Dahil kasalukuyan itong kasama ni Yasmin. Napakunot noon naman ang pawisang lalaki na makita kung sinong tumatawag. Lumapit naman si Yasmin sa kanya
at yumakap ito at hinahalikan ng punong tenga nito pababa sa balikat at ibinulong sa lalaki. Nakakaadi ka kaya? Paano kita makakalimutan? Napangiti naman si Dos na humarap sa kanya at pinisilampwatan niya. Nagingit-ngit naman sa galit si Heather nang hindi sumasagot sa tawag ang asawa. Hinampas niya sa sahig ang baso na may lamang alak. Magdamag na hindi umuwi si Dos sa bahay nila, kaya alam niyang may babae ito. Napaharap siya sa pinto nang bumukas yon at nakita niyang pumasok si Dos. Mabilis niya itong nilapitan upang kumprontahin. Saan ka galing? Bakit hindi mo sinasagot ang tawag ko? Galit na tanong nito. Heather, pwede ba? Paulit-ulit na lang tayo. May babae ka ba? Napalingon siya dito. Kung meron man, karapatan ko yon. Dahil wala naman akong asawa. Punyeta! Alam mo naman na mahal kita, di ba? Pero hindi kita mahal, Heather. Alam mo yan. Hindi mo ako pwedeng hiwalayan, Dos. Akin ka lang. Doon ay biglang may tumawag kay Dos. Nang makita na ang kanilang major ang tumatawag, ay sinagot niya ito. At dahil naroon si Heather, ay hindi siya nagsalita. Pinakinggan niya lamang ito, saka sinabing, "Yes, okay sir." Saka pumasok sa kwarto upang magpahinga. Nakasunod naman si Heather sa kanya na nagbubunga nga pa rin. Kinabukasan ay kinausap si Dos ng kanilang major dahil sa bagong development na pinasa. Sinabi nito na kumpirmado na ang illegal na gawain ng ama ni Heather. Kasama ang cuddle house na taguan pala ng droga. Sinabi nitong wag siyang pumasok sa gabing yon dahil papasukin nila ito ngayong gabi. Nang gabi ding yon ay ni-raid ng grupo ang cuddle house at katulad ng sinabi ay hindi pumasok si Dos at 5. Nagulantang naman ang ama ni Heather sa nangyari. Isang umaga ay nasurpresa ito dahil may warrant of arrest siya. Hindi naman malaman ni Heather ang gagawin at umiyak ito sa harapan ni Dos. I'm sorry, Heather. Alam naman natin ginamit mo lang ako. Pero I'm sorry dahil ginamit din kita. Anong ibig mong sabihin? Isa akong detective na matagal nang nakasubaybay sa illegal na gawain ng papa mo. Walang hiya ka? Niloko mo ko? I'm sorry. Umiyak ito at walang lingon-likod na umalis. Sinamantala naman ni Dos ang pagkakataon upang tuluyang umalis sa buhay ni Heather. Tinawagan niya si Yasmin at ibinalita ang nangyari. Maluwag ang pagkakangiti ni Yasmin na mabungaran si Dos sa pinto, dala ang mga gamit nito. Sinabi niya kanina na pwede na silang magsama para sa anak nila. Sinabi naman ni Dos na hindi lang para sa anak nila, kung hindi ay para sa kanilang dalawa. Naikinangiti ni Yasmin at niyakap siya nito. Larawan ng isang masayang pamilya. Napag-usapan na rin nila ang kanilang pagpapakasal at sa Pilipinas nila ito balak gawin dahil naroon ang pamilya ni Dos. Gusto kong wag mo na akong tawagin Dos. By the way, I'm Grant Tyler. Sabay lahad ng kamay nito. Yasmin Evsen Dawson. At nagkatawanan sila habang tumatawa ang anak nila na tila naiintindihan sila. Masaya ang kanilang munting pamilya habang namamasyal ng araw na yon na magulat sila dahil biglang may sumigaw. Napaatras si Yasmin hawak ang anak nang mapansin na sa kanya nakatutok ang baril. Heather! Napasigaw si Grant dahil dito. Kasalukuyang dumarami ang tao sa paligid. Ang iba ay naglabas ng cellphone upang i-video ang nagaganap. Ang iba naman ay hindi makapaniwala na magagawa ito ni Heather na isang sikat na model sa bansa. Heather, please no! Kailanman ay hindi kayo liligaya! At bigla nitong ipinutok ang hawak na baril kay Yasmin. Pero bago pa man, ay agad na naiharang ni Dos ang sarili. Nagulat at nataranta naman si Heather na makitang bumagsak ang duguang si Grant at agad itong tumakas. Umiiyak na humihingi ng tulong si Yasmin na makitang duguan at halos naghihingalo na si Grant. Pagkalipas ng ilang araw, agad namang nahuli si Heather at dahil na rin sa viral na video na pagbabaril niya ay agad naman siyang nahuli. Sa hospital ay kasalukuyang nagpapagaling si Grant dahil sa tama ng bala sa balikat. Naroon naman lagi nakabantay sa kanya si Yasmin. 2 linggo lang ang inilagi nito sa hospital at iniuwi na ito. Pagdating sa bahay ay agad niyang inasikaso si Grant
upang hindi ito mahirapan sa pagkilos nang hilahin siya nito palapit. Oy, hindi ka pa magaling ha? Ang sugat mo baka dumugo. Saway niya sa lalaki. Kapag kasama kita